Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay napapanood nyo rin sa inyong mga telebisyon, sa mga Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19. At maging syempre sa Facebook page at YouTube channel po ng True Network PH. Hanapin lamang po ang True Network PH. And syempre, i-follow nyo rin po at ang aming FB page sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Hala, December na mga kapatid. It's December 2, huling buwan na ng taon. Mga kapatid, ang bilis ng panahon, ano? Ilang araw na lang? 23 days? Tama ba ako? 23 days. Pasko na. Merry Christmas! Mahigit 3 linggo na nga lamang po ay Pasko na. Ramdam nyo na ba ang holiday season? Bukod po sa nilulook forward natin na Christmas parties, kami po maaga-aga. Meron nga kami, bukas meron, sa Lunes meron na. Marami na mga parties, ano po, yung karamihan nga noong nito pong weekend. Nako, napakasikip ng mga lansangan natin ng EDSA, pati yung mga gimikan. Kasi payday din payday weekend din po nitong nakaraang weekend. And siguro yung pong marami po sa inyo, nakuha na yung kanilang 13th month pay. Tapos sa 15, bonus naman. Kakasarap pakinggan. Sana all! Oh. Ayan, malamang ang ilan po sa inyo ay may balak bumiyahe. I'm sure marami po ang out of town, out of the country, uwi sa kanilang mga probinsya. Ayan po, o sa iba't ibang tourist spots po sa loob at labas ng bansa. Pero kasama po yan, pag ganitong holiday season, marami ang bumabalik po dito, mga balikbayan natin, mga turista rin, di ba? Lalo na yung mga Europeans, gustong-gusto nila dito kasi pagkalamig sa kanila, gusto nila yung weather natin dito sa bansa. Well, ang wish ko ay sana maging ligtas at smooth po ang inyong mga biyahe. Naalala ko noon nung kami po'y bata pa, nung ako'y bata pa, lagi kami yan. Ang probinsya ko po kasi ay sa Bulacan, ayan, sa Hagonoy, Bulacan. At masanto si Kabusanid si kayo sa Pangasinan. So pag Christmas, babiyahe kami papuntang Pangasinan. Tapos, bago mag-New Year, sa Hagonoy naman kami, Bulacan, mag-New Year. So, ganun po, pabalik-balik pag nagbabiyahe. Yun ang masarap, di ba? Makikita natin yung mga kamag-anak, mga pinsan natin. And I'm sure ganyan pa rin po ang inyo ring ginagawa. Kaya lang kami dito, may trabaho po kami. Yes, kasi ang Pasko ay tamang-tama, gitnang-gitna po ng ating work week, Wednesday. No, it falls on a Wednesday, pati ang ating New Year. Ayan, kahit puyat, may trabaho po kami. Alam nyo naman kami, hindi po pwedeng matulog talaga ang balita. Kaya may pasok pa rin ang marami po sa amin dito sa news. Pero kapag nagkaaberya po, yung mga biyahe, alam nyo ba na ang inyo rin pong mga karapatan? Kasi naririnig natin yan tuwing holiday, ayan, pag-araw ng mga patay, Pasko, Holy Week, di ba? May mga pagkakataon po, nagkakaproblema po talaga sa mga biyahe. May mga nade-delay, nakakancel po ang flights. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating guest lawyer maya-maya lamang. Kaya tutok po kayo dahil sagot ko kayo sa Usaping Batas ngayong araw ng Lunes, December 2. Bago ko makalimutan, syempre hindi ko po kakalimutan batiin ang aking, driver na, bodyguard pa, PA pa, lahat na, all around ako. Ikamamatay ko, ikalulungkot ko pag nawala sa buhay ko. Errol Quintos. Errol James Quintos. Ayan. Happy birthday sa iyo, my dear. Thank you. Salamat sa iyong pag-aasikaso.
Dapat paninigurong laging ligtas ang ating biyahe every time na pumapasok at umuwi tayo sa ating bahay. Happy birthday sa iyo, Errol. Wala lang si Errol dito sa tabi ko. Nautusan kahit birthday. Happy birthday sa iyo, Errol. And ako'y looking forward sa... Ilang taon na ba kami ni Errol magkasama? Siguro... Actually, matagal ko nang kilala si Errol. Nagsimula pa po siya sa morning show namin noon. Nasa Novaliches pa po kami. Pero yung talagang nakasama ko siya, nang kami na lang, siguro may mga 7 taon na rin po o 8 taon. Pero mahigit 1 dekada na po kaming magkakilala ni Errol. So, Errol James Quintos. Ayan. Mahal kita, mahal ka namin. Happy birthday sa'yo. Happy birthday! O, balik po tayo sa ating programa. Ang ating question of the day, ano ang worst biyahero experience mo at paano mo ito hinarap? Diba? May kanya-kanya po tayong experience eh. So, ano yung hindi mo makakalimutan na talaga namang pinasakit ka ng ulo? I have several. Mag-ano nga ako. Ako, nung bata kami, okay, pag uuwi kami ng probinsya or babalik na ng Maynila, syempre, unahan po yan. Minsan wala ka na makukuha na air condition na bus, diba? Nung araw naman, wala naman po yan yung pwede ka nang bumili ng ticket mo online, diba? Pipila ka ng ticket mo or mag-uunahan kayo sa loob ng bus. Ayan, nung panahon po namin, tsaka ka lang titikitan. Pag madami, pumapark pa lang, umaandar pa yung bus, di ba? Umaatras kasi papark siya yung susunod na babiyahe eh. Nako, unahan na. Kanya-kanya na yung sampa. Kami, dahil medyo maliliit pa kami noon, isinusuot kami doon sa sa window, sa bintana. Kasi kakasya pa doon pag bata ka ba, sinusuksok kang gano'n. Ako, nasubukan ko yan. Kanya kaming magpipinsan. Yung pinakamaliit, yun ang inaangat namin gano'n sabay-sabay. Tas mauna siya doon, bit-bit na yung mga bag. Nakaupo na siya bago pa makapasok yung mga sasakyan. Ano pa ba mga nasubukan ko? Nakatayo. From SM North pa, para kami dyan ng nanay ko. Uuwi kami ng Hagonoy, Bulacan, sa Baliwag. Ayan, pagdating mo doon, puno na, nakatayo ka magmula Maynila hanggang makarating siguro sa Malolos kasi marami nang bumababa eh. Doon lang makakaupo pero nakahawak kang ganon. Di medyo maliit pa ako noon, hindi ako makakaabot, nakahawak ko yun dito sa upuan sa gilid. Tapos hindi pwedeng nakadikit ang paa mo, magkadikit. Dapat yung una, alam ko yung mga ganyang strategy, medyo naka-forward yung isang paa. Diba? Kasi pag nag-break, kasama din yung paa mong nagbe-break. Ayan, o. Tumatawa kayo dyan. Ganyan-ganyan din experience nyo. Hanggang ngayon ba yan? Hanggang ngayon? Ano pa ba ang mga experience natin? Nasubukan ko, nung pumunta ako ng pero hindi naman yung peak season, yung sasakay kami ng Roro. Susme, yung bilihan ng ticket, merong mga sumisingit, palakasan. Ayan, dyan po sa may Dumaguete, pero naayos na po yata yun. Ayan, naayos naman yun kasi pinost ko po yun. Inabot kami ng 3 oras bago kami nakasakay ng Roro, first time. Pero naayos na po yun. Pero napakagandang lugar. Hello po sa inyo. Ano pa ba kayo? Ano yung mga grabing di nyo makakalimutang experience sa inyo pong pagbiyahe? Ayan. Mag-share po kayo sa amin. I-post nyo po yan sa ating live stream. May mananalo ba? Meron! Oo naman. December. Baka naman December, doon pa tayo mawala ng 500 pesos. Hindi po. Ayan. Mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento, mga kapatid. Post na po kayo. May pondo ba kayo dyan? Ha? May pondo? May pondo si Ayen. Good job, Ayen. Care of Ayen. Ayan. May pondo kami. 500 pesos for today. Isa po ang mananalo ng sasagot lang po kayo doon sa ating question of the day. Ayun lang po. Pag kayo napili namin, ayun. Agad naming ipapadala sa inyong mga e-wallet ang inyong 500 pesos. Pero syempre dapat po i-share nyo rin po yung aming YouTube at saka yung aming Facebook page. Dapat naka-public po ang inyong pag-share.
Ngayon, kung may mga concern po kayo dahil kayo biyahe or nagkaroon kayo ng pangit na experience sa pagbiyahe, baka may gusto po kayong idulog sa ating guest lawyer for today. Ano ba ang karapatan natin bilang mga commuter? Ano po? Maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Bago po yan, humingi muna po tayo ng update sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nasa linya ng telepono si Sir Joel Bolano, ang Chief ng Technical Division ng LTFRB. Hi, Mr. Bolano. Magandang hapon po. Magandang hapon at sa lahat ng mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong oras. Sir, kumusta po ang ating paghahanda sa holiday season? Katulad ng mga nakaraan natin yung mga holiday season, nakapag-umpisa na po tayong tumanggap ng mga special permit application for Christmas season. Nagsimula tayo noong November 18 pa lang. Mas maaga, lagi maaga tayo para ma-release natin siya bago pa po magsimula ang kanilang operation. Tatansyado po ba natin, Sir Joel, kung gaano po karami ang maglalabas, masok po dito sa atin sa Metro Manila? Alam mo, Cheryl, yung number of passengers, kaya inahayaan natin yung ating mga operators, lalo ng mga provincial operators, na sila po ang mag-determine kung saan yung kanilang apply na special permit kasi sila po yung nakakaalam kung saan po yung tumataas na bilang ng kanilang mga pasahero yung mga ganitong okasyon. Sa ngayon po, wala pa po tayong number kung ilan po yung expected. But sigurado po kami, ito pong mga in-applyan nila ng ating mga operator ay ito po yung mga ruta na every season ay mataas ang demand. Gaano po karami yung inaasahang ilalabas po na special permit? Sa ngayon po, nakatanggap po ang ating ang LTFRB na 361 applications for special permit at ang katumbas na unit nito, Ms. Cheryl, ay 900. Hi. Hello, sir. Sir Joel, sorry po. Naputol. Ano po yun ulit? 900 plus? In terms of number of units, Ms. Cheryl, 955 units ang ating natanggap na special permit, requesting. Special permit. Opo. Tama. Opo. Yun po ba'y siguradong maa-aproba or depende po? Well, usually may mga minimal, yung mga medyo nadi-deny ng board, pero napakalit lang na porsyento kasi bago pa lang po nila i-submit sa atin, may mga pre-evaluation na tayo. Kaya minsan nga, Cheryl, 100% na-approve natin kasi compliant naman po yung kanilang mga-application. Pero hindi po natin naasahan. Hindi naman po nangyayari, Sir Joel, yung nagtataas po ng pasahe, di ba? Hindi naman nila basta pwedeng gawin yun. Tama po. Kung ano po yung pamasahe natin ngayon, ano po yung inaprobahan po ng LTFRB, yung current, ang ginagamit po nila ngayon, ay yun pa rin po ang kailangan ng sinili ng ating mga operator o yung ating mga driver conductor para po doon sa ating mga pasahero. At wala pong pagtataas o hindi po sila pwede magtaas kung sakali man pag ganito okasyon. Sir Joel, alam mo rin, isa sa ngayon napakahirap kumuha, mga TNVS at saka mga motorcycle taxis. Hindi ko po alam pero yun din, during this time of the year po ba, may mga special permits din ba yan? Kung kunwari may magre-request po na TNVS. Yung sa actually, Ms. Cheryl, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung special permit ng ating season, Christmas, Holy Week, All Saints Day, ay ibinibigay lang ho yung pagbabiyahe yung mga provincial kasi yun ang karamihan. Pero ito pong mga other modes natin, yung maliliit ay depende ho yan sa nakikita ng board kung may pangangailangan. Pero mas marami po ang binibigyan natin doon sa mga bus kasi ito po may high demand. Doon po sa PNBS,
totoo po yun. Pagka ganito pong mga season, medyo mataas po yung demand at bumaba po yung supply. Para po ma-address din ng LTFRB, ito pong nakaraang mga buwan na nag-open po ng mga application slots po ang TNVS in preparation po doon sa December. Nasa ngayon po naman ay hindi pa rin naman naabot yung cap ng TNVS natin sa Metro Manila. Wala pa po bang nagre-report na may kakulangan na nga o yung kahirapan po? Ang mahirap lamang po dyan ay napakamahal. Ano po? Yung surge talaga. Talagang napakabigat na po sa mga mananakay. Alam niyo po, Ms. Cheryl, yung surge talaga po ay pag nagkakaroon po ng surging ang TNVS kapag po bumababa yung supply at mataas po yung demand. Lalo na po pag Christmas, maybe sa traffic. Alam naman po natin na ang TNVS ay different type yung operation po niyan. Hindi yung katulad ng taxi. Kaya po, pag mataas yung demand na pakukunti yung supply ay nagkakaroon ng surge. Kaya po si LTFRB po ngayon, nagbigay po ng panibagong slot for opening o para ma-open po yung pag-apply o pagdagdag ng mga TNVS po sa ating kalsada. Papayagan ba ulit na dumaan po sa EDSA ang mga provincial bus? Patungkol dyan, Ms. Cheryl, ang traffic management kasi natin ay nakaatang po yan sa MMDA. Kung papadanin po nila. Ang provincial buses naman ay may mga ruta po yan specific. Ano po ang paalala na lamang natin, Sir Joel, ang paalala po ng LTFRB sa mga biyahero habang maaga pa? Katulad doon ng mga nakaraan, ang mga napapansin natin, yung mga kababayan natin na umuwi na biglaan, ano po ay tanuhin po yung ating pong pagbiyahe, lalo na katong ganito mga okasyon, at makapag-book sila ng maaga sa kanilang biyahe. Kasi because of the technology, marami na po pamamaraan ngayon na online booking o nagkakaroon na po ng mga technology ginagamit ng ating mga bus company. At kung maaari, huwag masyadong magdipit ng marami. Para travel light muna tayo. Anyway, bakasyon naman mo ito. At hindi masyadong maraming bibigyan para hindi sa mga bus terminal, hindi siya masyadong sisipit. At hanggat maaari po ay maaga pa lang dapat nandun na po tayo sa terminal bago pa po yung schedule na biyahe para po sigurado na makakasakay po sila. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Joel Bolano, ang Chief ng Technical Division ng LTFRB. Magandang hapon po. Maraming salamat, Sir, at magandang hapon po. Mamaya po pag-usapan na natin ang karapatan natin bilang mga biyahero. Mag-comment lamang po kayo sa ating live streams at para sa chance po na manalo na 500 pesos. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290 kung may gusto po kayong idulog sa ating magiging guest lawyer mamaya po. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang worst biyahero experience mo at paano mo ito hinarap? Ayan, comment po kayo sa ating live stream at baka kayo po ay magkaroon ng pagkakataon na kayo mapili namin manalo ng 500 pesos. Merry Christmas! Ngayon kasi, di ba, pag may mga bad experiences tayo, pinopost kagad natin. Ako, guilty ako dyan, ganun ang ginawa ko to call yung attention ng pamunuan. Yung katulad po ng sinabi ko sa may Dumaguete, yung port nila doon sa Roro. Pero I'm glad naman po na I don't know now, mag-post din po kayo kung talagang nagtuloy-tuloy na inayos po nila yung sistema ng Roro po dyan or ng biyahe po sa port ng Dumaguete. Ayan, going to, saan na nga ba ako pupunta noon? Senior moment. Ayan, mamaya sasabihin ko kung saan ha. Hindi siya, saan na nga ba ako pumunta noon? Oh my goodness. Senior moment. Pero mamaya, sasabihin ko kung saan po yan, ha, mga kapatid. Pero dito muna tayo sa ating discussion. Ayan, mga kapatid.
Kasama po natin via StreamYard, naninibago ko, naka-StreamYard siya, Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Attorney Soriano, hello. Thank you for joining us. Hello, good afternoon, Cheryl, at sa lahat ng ating mga manonood nakikinig ngayon sa ating programa. Ayun, naalala ko, attorney, kung saan ako pupunta, Siquijor. Ayun. From Diba? port ng Dumaguete, papuntang Siquijor. Nako! Pero that was like 2 years Punta ago. doon. Oo, pero naayos naman na daw. Kasi talagang sobrang ganun, 'di ba, yung mga port area, yung mga port areas po natin, yun talagang sasakit ang ulo mo eh. Pero pagdating, attorney, sa mga karapatan ng mga biyahero, ano ba ang sinasabi ng ating batas? Naku, kanina pa ako nakikinig sa iyo, Cheryl, no? Narinig ko nga na taga Pangasinan ka, taga Pangasinan din ako. Ay, saan sa Kababayan Pangasinan? Oo, di ba? O Malasiki, mga Soriano. Ah, Hello. ay, sa mga Soriano. oh my goodness, okay, sige. Ay, hindi, ang Sorianong kilala ko, San Carlos, yata. Oo, yan. Di ba meron Sa din? Carlos, o, di ba? Oo. Hanap tayo ating family tree, malamang magkamag-anak tayo, Cheryl. Pareho tayo ng distrito. Oh, di ba? Akalain mo yun. Magka-district Small tayo sa Pangasinan, diba? Magkakatabi yan eh. di ba? Santa Barbara, Calasiao. Calasiao po kasi ako eh. And then, ayan, Malasiki, San Carlos. Ayan, isang, yan eh, ano ba tayo? Third or fourth district. Kung maalala, third district yata tayo ng Pangasinan. Hindi natin alam yung mga... Dito po Di ba? kasi ako sa Maynila bumoboto. So, hindi ko na maalala kung anong distrito po kami. Appeal tayo dyan. O, di ba? Magchichigahan tayo dyan, ha? Missing kapag nandyan ako sa studio. Nakakasalita Baka ka tayo- ba ng Pangasinense? Ang alam ko lang, Yun lang. Yun lang ang hindi. Ay, masantos ya kabuasan si kayo. Dapat meron kang di ba ganun tayo sa Pangasinan? Oo. Alas ka. Oh, Di ba? Oo. Ay, naku, baka kung saan tayo. Naliloko kami dati dahil mali ang pronunciation ko, no, malasike, yung pala malasike. O, Malasike. Ayan, kailangan may Hello po sa inyo. Ayan, magkababayan pala kami ni Attorney Weng. O, Attorney Soriano, sige. Pag-usapan natin tong bago lahat, congratulations sa iyong little boy. Ah, yes, John Gabriel. John, Yes, si John congratulations. Gabriel. Oh, nako. Thank you, Cheryl. Future Olympian natin yan siguro. Diba? Oh, amen, sana. Oo, mangyayari yan. Masaya. Congratulations sa iyo, John Gabriel. Good job. Thank you. Mommy's very proud of Salamat you. po. Oo. Yes, opo. At dahil tayo ay nasa sa topic, no. Yan, taekwondo, kami dati ay bumiyahe papuntang Japan. Okay. O, para compete yan si John Gabriel, no. At nasa usapin tayo bago tayo pumunta dun sa whether patutunguhan natin bakasyon. Sabi mo nga kanina, no, sa simula ng program, December na naman, it's a time of the year, no. Maraming bumabiyahe, maraming pumapasyal, nagbabakasyon. Ang unang-una natin sigurong aalalahanin, no, Cheryl, whether it's transportation sa air, sa land, or sa sea, pag ang pinag-uusapan natin ay common carrier of passengers, ang diligence required sa mga yan ay extraordinary diligence. Siguro yun yung pinakauna nating konsepto na tatandaan, no? Ting tayo ay sasakay sa eroplano, sa roro, sa bus. Kanina may in-interview ka from LTFRB. Sila ay merong mas mataas na level ng diligence dahil, well, obviously, common carrier, they transport passengers at yung kanilang business, ang tawag natin dyan sa batas ay imbued, diba, with public interest. So, for every industry or business na merong kapakanan ng general public, mas mataas yung expected diligence. At anong ibig sabihin nito? Nalilipat, typically, ang burden of proof, Cheryl, pinag-uusapan natin, reklamo, demanda. Ang burden of proof talaga dapat nasa nagrereklamo. Tama, ano? Pero kapag pinag-uusapan natin, yung mga industry involved sa common carrier, for example, nalilipat yung burden of proof. So, ang presumption, kapag merong damage, pag may injury, kapag merong
death. Ayan. Ang presumption of law, liable yung common carrier unless ipakita nila na either may contributory negligence or the negligence was solely attributable to the victim. Yan. Mm. So, yan yung ating pakakatandaan, no? Pero syempre, kailangan din natin maging responsable, no? Mhm. Halimbawa, ang unang-una nating concern, no? Kung iuusog lang natin diskusyon, Cheryl, is yung baggages natin. Mhm. So, yung mga baggage, syempre, unless yan ay hand carry, so wala tayong problema kasama natin. Pero kung yan ay chinek-in natin, mahilig kasi tayo yung ano, no? Hindi na namin i-declare, no? Kasi baka magbayad kami ng malaki. Oo. Di ba? So, minsan, yung kakatipid natin ganyan, no? Hindi natin ine-expect, kaya nga aksidente, di ba? Nawala, na-delay, di ba? Worst case scenario talaga, nawala, no? So, hindi natin makiklaim yung halaga nung laman kasi wala tayong dineclare na meron pala tayong valuables doon. Nandun Oo. pala yung mga diamante mo, nandun pala yung engagement ring mo, yung set mo na kamahal-mahal, di ba? Heirloom mo. Hindi mo naman dineclare. So, syempre, in terms of yung gauging, no, the amount of claims, hindi rin natin makukuha yung karampatang halaga kasi wala tayong dineclare na value. So, gano'n. Oo. So, well, kapag tayo ay, syempre, ayan na tayo, no? Nag-book na tayo online, darating na tayo doon sa airport. Ang unang-una nating karapatan ay, syempre, kapag upon purchase, no, upon booking, karapatan natin malaman ano yung accurate information natin, no, before purchase. Ano yung coverage ng ticket, kasi di ba minsan may mga add-ons, tapos kung gusto mong i-reserve. So lahat yan, pursuant to your right under the bill of right of an air passenger, no, to be informed of the terms of your purchase. Ngayon dumating ka na, no, doon sa airport. Karapatan mo syempreng ma-process, no, for check-in. Meron tayong different hours to be observed prior to time of departure, di ba, Cheryl? If it's domestic flight, if it's international flight, no? So, as early as 2 hours before the ATD, dapat open na yung mga check-in, no? Counters for you to check in for international flights, no? But of course, it differs kapag domestic, no? Plus, meron na tayo ngayon, no, for the convenience of our followers, no? Yung mga online check-in, pati nga Yes. ba, may online check-in na. Mhm. So maganda yung mga ganyan po, no? Akala po natin na-intimidate tayo minsan kasi naku, online. Pero try po natin, no? Na i-online check-in. Very convenient siya. I find it very convenient. Tapos at least pagdating mo doon, makakapag-relax ka na talaga while waiting for your flight. So yun, di ba? Tapos ngayon, may mga pagkakataon kasi na tulad itong mga nagdaang buwan, Cheryl, ang daming bagyo. Di ba? So, halimbawa, na-cancel yung flight mo. Na-cancel yung flight mo because of typhoon, Oo. because of inclement weather. So, anong tawag natin dyan, Cheryl, sa For- batas? Aha. Yeah, Yung diba? force majeure. Oo. Diba? Yung mga kababayan natin, naging familiar na dun sa term na force majeure, no? Dati nga, acts of God, no? Yung mga bagay na hindi natin kontrolado, biglang nagkaroon ng aksidente, no? O wag naman, no? Merong minsan may mga bomb threat, di ba? So, kasama yan sa force majeure, merong bagyo, merong earthquake, lahat na natural calamities, no? At dahil doon, ay na-delay yung flight mo. Okay. So, cancellation due to other causes, part ng Magna Carta mo, no? Yung right mo as an air passenger to be reimbursed of the full value of the fare, no? If it's owing to matters, no, circumstances beyond your control, such as yung force majeure na tinatawag natin. Mhm. Ngayon, Okay, go ahead, attorney. Sige po. So, reimbursement yan. Full reimbursement. oo, reimburse of the full value of the fare, no? Nandoon yan doon sa right mo as an air passenger. Ito ang pinag-uusapan natin, no? It's the
the recent Administrative Order 1, no? Or Joint DOTC-DTI Administrative Order. Maganda nga kasi ngayon, Cheryl, kasi nung time na nag-aaral kami sa law school, no, Warsaw Convention pa nga yung governing international convention. Kasi syempre, by the very nature of the transaction, international talaga yan, no? Point of destination, different jurisdiction or country, doon sa point of departure, 'di ba? So sa pinanggalingan mo Pilipinas, papunta ka sa ibang bansa. So para maging unified na yung rules, dati Warsaw Convention, ngayon Montreal Convention 2015. Mas updated na yung schedule of damages that you can avail, whether it's damaged luggages or baggages or lost luggages or damages. In case of bodily injuries or unfortunately, if it results to death, no, meron ding corresponding increase na ngayon. Mas updated na yung basis ngayon under the Montreal Convention, and we are part of the convention. We ratified it. So merong standard, no, na unified para doon sa mga state parties doon. So kanina yung pinag-uusapan natin, bawa na-cancel yung flight mo dahil nga mga force majeure causes. Pero paano naman kung yung mismo Hindi. no? Oo. It's because of yung airline, nagka-problema, or nagka-air traffic, or mismong sa airport, hindi force majeure yon. Pero ano ba, paano naman? May compensation ba yan doon sa idinulot na pasakit, diba? Yung oras na nasayang, yung ganun po. Napaka-stressful pa naman no kapag nasa airport ka, yung energy, no, parang napakabigat din kasi yung mga tao iba yung concerns. May nagmamadali, merong mga nagagalit, no, may mga nawalan ng luggages. So nandun ka ang tagal, 'di ba? Ngayon, iba-iba yung mga sitwasyon, no. This joint administrative order already contemplated yung mga different scenarios. For example, yung doon muna tayo, Cheryl, doon sa delay due to the airline. Okay. So, due to the airline, no, any reason, no, attributable to the carrier, meron ding time period. Halimbawa, at least 24 hours before yung ETD mo. Halimbawa, aalis ka dapat ng 7 p.m. tonight, December 2. So, nag-announce na sila ng cancellation. Attributable yun sa air carrier. Siya mismo ang cancel, no, because of reasons within the control of the air carrier or nung airline, pero may 24 hours na palugit. So ang karapatan natin bilang air passenger, ma-notify tayo noon, of course, 'di ba, nung cancellation, at ma-rebook, or kung ayaw mo naman ma-rebook kasi kasal 'di ba? Halimbawa kasal yung pupuntahan mo. Wala rin. Wala ka nang aabutan. Sabi nga ni Dean Mel doon sa mga kontrata na yun yung pinaka-object, 'di ba, ng kontrata mo, no? Halimbawa, nagpagawa ka ng gown, nagpa-book ka ng catering kasi nga merong debut, may kasal, tapos hindi na-deliver on time. Time is of the essence. Ito, time is of the essence. Siyempre, may option ka. Rebook, kung gusto mong humabol sa celebration, or i-reimburse ka. Okay? At the option of the passenger, of course, mamimili ka. That's 24 hours. May oras ka pa para mag-isip, no? Pero kung less than 24 hours, so 7 p.m. ka kahapon, no? Kasi 7 p.m. tonight ang flight mo. So meron kang 24 hours at least, no? To decide, no? Ngayon, if it's less than, bawa, ngayon 7 p.m. yung flight mo, o 4:43 na. Ngayon kasi nabihan, canceled po. Miss Cheryl Cosim, no, ang iyong flight. So ano mo? Obviously, they accomplish, no? They provided you with your right to be notified beforehand of the cancellation, no? Kung nandoon ka na, pwede kang mag-avail nung right mo to amenities. At pang pinag-uusapan natin amenities, hindi ibig sabihin automatic hotel, no? So pwedeng food, no, pwedeng drinks, pero kapag sobrang haba, yun, pwedeng applicable na yung right mo to accommodation if it will require you to stay longer dun sa What is airport. longer? Like 2, 3, another 4 hours, 5 hours? Ano po kaya diba? yun? Doon mo nababasahin, Cheryl, no? Kasi lahat ito
ito yung applicable rule sa lahat, no? This is a unified rule. Ito kumbaga sa Magna Carta for Women, ito yung Magna Carta of Air Passenger. Mhm. But of course, we have to remember, meron tayong nag-book tayo online, meron tayong ticket, it's a contract, no, of common carrier, no, public carrier. So ngayon, the fine prints, yun yung kontrata natin. So we should also read that. No? Of course, we don't really read that. No? It's a Yes. contract of adhesion. It's not as if you don't agree, kaya mong i-negotiate. So it's take it or leave it. But often, these matters na halimbawa yung amenities, ano yung applicable, yan yung would depend on the airline, no, offers na. But you know that the very minimum standard, you're entitled to that amenity. Okay. So, amenities may depend, no? Minsan naman kasi may lounge sila. So, pwede kang i-provide ng lounge instead of, and lounge, well, international standard, di ba? Pag halimbawa nasa ibang bansa ka, halimbawa sa US, when you talk about lounge, talagang may liguan dyan. Mhm. Merong shower room, parang bahay, di ba? Parang hotel standard. Pero kung sobrang tagal, unreasonably delayed talaga, then that may call for amenities that will include accommodation, that is hotel, di ba? So, third, parang yung kanina, to be reimbursed of the value, no, of the fare. At pag sinabi mong reimbursement dito, Cheryl, kasi hindi mo kasalanan eh. It's attributable to the air carrier, not to the airline. Hindi lang value ng fare kasi di ba pag nagbayad tayo. Kaya nga yung mga promos, talagang yung mga Pinoy lagi nakaabang, di ba? Oo. Pero pag nagbo-book na, ba't ganun sabi, ano lang, piso lang, bakit 1.5? Kasi may mga taxes, Aha. surcharges, di ba, other optional fees. Yeah. Ang tanong, kapag ikaw ba na-reimburse sa ganitong sitwasyon, kasama yon? Kasama yon. Alright. So, full reimbursement. Oo. So, kung magkano binayaran yung babalik sa'yo. Pero meron ka rin naman, no, karapatan na i-endorse ka nila to another carrier. If you opt, no, to transfer, i-endorse ka to another carrier without paying additional, no? Yung difference should be shouldered by the airline. Precisely kasi attributable siya dun sa air carrier, no? Aha. Or rebook mo ulit, no? Yun na naman. Pero- So kung mapapansin mo laging may ano, no, yung may structure, no? Pero palaki lang ng palaki, padamiran lang padami yung option, depende kung ano yung time difference from your ETD at kung kanino siya attributable, no? Mhm. Ang tanong ko is, ilang hours na delay para ipoprovide nila yung food mo? At saka, anong klaseng food? Ang sa akin is, at least man lang sana decent. Hindi yung bibigyan ka lang ng tubig. Kailan ka mabibigyan na din ng sandwich? Or kailan ka mabibigyan ng talagang meal? Ng lunch or dinner? tayo. Di ba? May maganon. Ay, Or nako. kung makancel man, attorney, at yes, i-reimburse. Yung ibinayad ko sa Grab na additional 500, yun, syempre, dapat yun, di ba? Sa kanila yun. Hindi ba yung kasama sa, ano natin? Nako. Sa batas? Yeah, ang nasa batas, nando sa admin order at sa Bill of Rights mo as air passenger, amenities. So the amenities may vary depending sa airline mo. Kanina pinag-usapan mo ano yung worst experience. So ako nagkaroon ako ng ganyan, na-delay din ako. Binigyan ako ng cornic. Oh, di ba? I mean, biscuit. oo, di ba? yung decente naman po, not for anything, di ba? Mga kapatid, Oo. alam po namin extra cost yun sa inyo, pero anong magagawa namin? But at least man lang sandwich. Yung decente man lang po. Yung cornic naman, baka pag mainit pa yung ulo ng passenger, bato pa pabalik yun. Yung mga nasa pack na gano'n. Oo. Tapos biscuit na maliit, ganyan, no? So, So syempre, sweet. although it may help sa diet natin, no? Oh, yeah. Syempre, kapag ganyan ang pinag-uusapan, gutom ka niyang pagod ka di ba? So, Pangitiin syempre, nyo naman yung naperwisyon yung mga pasahero. Diba? so ito yung, di ba, ito yung nagsisilbing na rin, di ba? Panawagan sa ating mga airlines. So, syempre, kung pag-usapan natin human rights framework na naman, ayan na naman, di ba? Yung ating karapatang pantao. So, syempre, iti-take into account mo, hindi lang naman para lang for compliance dahil nakalagay dun sa Bill of Rights ng air passenger, asterisk dyan, right to amenities, no? Yung right to amenities may include food and drinks. O sige, bigyan ng ganito. Pero you empathize with the passenger. Syempre, hindi lahat yan healthy. 'Di ba? Yung iba dyan, may mga condition din na bawal malipasan ng gutom, ganyan. So of course,
we have the option, of course, and we're entitled to a different treatment if you are PWD, for example, or Yes. meron ka special condition. That's why for the passengers, you have to be very transparent also of your condition. Like may hypertension ka, diabetic ka, para alam din nila na in providing or extending amenities, yung food or drinks, yung appropriate lamang po sa atin. Pero tama yun, no? Sang-ayon ako doon, Cheryl, doon sa observation mo na sana naman yung medyo substantial, no? Because Oo, we know kasi the stress, tsaka involved. attorney, mahal ang pagkain sa airport. Overpriced. Oo, totoo naman. Grabe, Ah, no? Yung hotdog sandwich ang mahal-mahal. oo, kaya ako nagbabaon ako ng ano, ng Oo, tubig mangangat-ngat lang. ko. Bibilin ko na Oo, lang sa correct. labas. Yung tubig nga mahal eh. Hindi naman mo pwede magpasok ng tubig. Oo, 'di 'Di ba? ba? Hanggang dun pa lang talaga sa ano, antayan lang. So, inumin mo na lahat, 'di ba? Oo. Tapos kung Hindi. bibili ka dun, talaga namang dalawang isip ka 'no, kamahal-mahal. Sana isipin mo nagbaon ka na lang nga, 'no? Pero gano'n, 'di ba yung tsaka siyempre hindi naman yun yung destination talaga, intended destination ng mga pasahero, 'di ba? So, hindi mo naman i-expect na paglalaanan mo talagang budget kasi mag-splurge ka sa ano, sa airport, 'di ba? Okay. So, yung So yun naman. pagkain, Mm. may delay, hindi naman attributable sa passenger, ayun, sana naman medyo substantial din naman yung ipo-provide na especially when you talk about nourishing, 'di ba, yung food, 'di ba? Okay. Ayan. Pagdating naman sa kung kunwari kasalanan ng pasahero, halimbawa, Mm. madalas naman nale-late dahil sa traffic. Ano po, wala. Talagang, kaya ngayon, di ba, dati 1 hour before, pag international Oo, flight, 2 hours before. Ngayon, four oo. hours before pag international flight, two Mm, hours naku. before pag domestic. So, kung halimbawa Mm, talagang na-late yung pasahero, um, hmm. wala talagang chance na ma-refund po yun. Ano 'yun, attributable sa iyo. Nangyari na Oo. rin sa akin 'yan. Lahat ng senaryo nangyari na, eh, 'no. Eto nag-rebook ako. Ako talaga gumastos kasi na-late talaga ako 'no, dahil nga sa traffic 'no. Aha. Hindi yung ano 'no, unexpected, unreasonable, traffic 'no, on that Mhm. day. Pero ngayon, hindi na natin masabing unexpected at unreasonable kasi it's always the case. Laging may traffic, Oo. Cheryl, 'di ba? So what we do ngayon 'no, kapag may biyahe, ay sabihin mo ng ano exaggerated pero gusto kasi namin talaga smooth sailing lahat, mga 4 hours 'no, 4 Oo. hours. Okey, tapos ngayon 'pag talagang ikaw yung reason ng delay, ayun ikaw talaga magpapa-rebook nun 'no, Wala. magpapa-rebook at your own cost. So wala tayong aasahan diyan na tulad nung mga sinasabi natin kanina kasi 'yan ang pinag-uusapan natin yung mga sitwasyon na either beyond the control of both parties or attributable dun sa airline or the carrier, air carrier, di ba? Pag Attorney, hmm, kasalanan or delay talaga ng mga pasahero, well, ang i-hope na lang natin makaribook ka sa next available flight, mhm. di ba? Paano kung Mm-mm. natagalan naman sa immigration check? Puwede bang Yan, panagutin yung oo. personnel? Oo, alam mo ba na itong 2024 lang 'no, nagkaroon ng Special Trust Fund sa General Appropriations Act 'no, for the Bureau of Immigration because maraming reports especially concerning OFW ito, yung mga, na bump off or mga na-delay because of prolonged immigration procedure 'no. So of course, with all due respect sa ating mga Bureau of Immigration officials, this really happens 'no, either long queue or dahil may concern na iba tapos sa tagalan congested talaga generally no, congested ang ating mga airports. So minsan hindi na tayo para pa magturo no, ang gawin natin i-address na lang at remedy at ito yung ginawa no, nagkaroon ng special trust fund, increased appropriation, may allocation specifically for reimbursement or rebooking no, to shoulder the expenses that will be incurred by the passengers na na-delay yung flight or na-miss yung flight due to this scenario. So may ganon, no? Ngayon, ang tanong na lang natin is yung, baka magkaroon tayo ng ano, no? Cheryl, you may want to consider that, no? Kasi yung rules will be subject sa DBM, sa COA, no? Yung rules and implementing the Special Trust Fund Mhm. appropriation. So, magandang balita na merong appropriation ang government para doon sa uh, admitted reality no na
minsan hindi attributable sa air carrier, hindi rin naman attributable doon sa pasahero, kundi attributable mismo doon sa terminal. Because hindi lang ito yung pinag-uusapan nating terminal delay, yung pag take off, ganyan, kundi doon sa immigration, no? Mhm. And speaking of immigration, doon sa mga siguro medyo natagalan since the last travel, i-share lang natin, di ba naka-e-travel na ngayon, no? Yes. Isa pa ito sa another scenario na na-experience natin, no? So, e-travel, be ready with your data, for example, kasi yung ating, may wifi, pero hindi ganun kabilis, ano? So, you will end up using your cellular data also, no? Dun sa e-travel. That's why you have to prepare already, no? Na una, alam natin na may e-travel, no? Naka-online na siya. Pangalawa, the Wi-Fi connection may not be very reliable. So you just be very ready for that. So ang key talaga dito, mas maaga ka talaga. No, mas Mhm. maaga ka. Kasi yung binabanggit ko sa'yo kaninang 4 hours, kinulang pa kami nun halos. Oh my Muntik na goodness. flight. Oo, we were there 2 hours and more than 2 hours before. No, tapos yung luggage yun, i-balance nyo rin kasi depende, 'di ba sa airline, no, depende rin dun sa inavail mo na na ticket, yung ano mo, no, Yung mahilig bigat. tayo sa pinagsasama-sama natin, 'di ba? Dati kami noon pag group travel, pinagsama-sama natin yung luggage para join lahat yung weight, 'di ba? Aha. Luggage limit. So, pero just Pero the same, merong limit per luggage. oo, hindi So, lahat ng airlines they allow it na group. yes. Oo. Oo. Per luggage Oo. talaga ang pag-weigh. Correct, no? And wag naman natin din masamain kasi it's for our safety, 'di Mm. ba? So, ang gawin natin, maging ready tayo siguro kung kaya natin na yun nga, wala tayong pang no, pang timbang sa bahay, maaga tayo doon para ma-test na natin, 'di ba? Kung kailangan maglipat, ganyan. Kasi secured na yung luggage mo. Tapos bubuksan mo Bubulat-latin pala mo. ulit. Subukan ko 'yan. Madalas magpabalik dito sa bansa. 'Di ba? Overweight, Oo. ayun, okey. Ayan, naku, Kaya papunta pa lang, 'di ba? So pagpabalik mas lalo kasi nga ang dami na natin pasalubong, 'di ba? Nag-shopping galore na may dagdag pa na luggage, Cheryl, 'di ba? correct. Totoo 'yan. Pinipilit 'Di mong ba? gawing, purse, giant purse na, 'di ba? Iba pa dun sa hand carry. Eto, attorney, Ay, naku, 3 minutes na lang pala. Puntahan ko lang yung mga grabe. kapatid natin Oo. sa social media. Si Solly Del Rosario, naranasan po namin sa biyahe nung December 31. Umalis po kami ng bahay bago mag alas 8 ng gabi. Nakarating po kami, tapos na ang putukan. January 1 na po dahil sa tindi ng traffic. Ayan. Si Victorino Getan Duran, pinaka-worst na biyahe ko from Manila to Sorsogon ay 4 na beses na palitan ng gulong yung bus na sinasakyan na namin. Inabot kami ng halos 24 hours sa biyahe. Susme. Yan ay hindi na check. Wala namang ganun na 4 na beses kang papalit ng buti may ekstrang gulong. 'Di ba? Si Lilibeth Corcusia, ang worst experience po namin noong namasyal kaming pamilya ng holiday season. Ang nangyari po, biglang umulan ng malakas. Wala po kaming masakyan pa uwi. Nangyari po, may nagbigay na po ng libreng sakay kaso walang bubungan yung sasakyan. Kahit basa po kami, masaya rin naman. Yung mga ganong experience tayo. Adventure. Si Drew Kezerep, ayan, ang unforgettable na experience ko po ay yung sasakay na lang kami ng bus habang kukuha na ng ticket. Mga kasama namin, bigla na lang daw fully booked na or wala na raw available na ticket nang makita po namin yung nasa likod naming nakapilya ay nabigyan. Buti na lang din po umaksyon ng LTFRB. Si Jasmine Bakabak, worst scenario ko po, kanina sa jeep since last na ako sumakay, nakatabi ko ay mas malaki sa akin. Natutulog po siya habang biyahe na natutumba-tumba siya habang biyahe. Mabigat po. Ang ginawa ko nung may bumaba,
sa kabilang hilera, lumipat ako. Ayan, si Shamir Almaro, dati po takot na takot akong sumakay ng motor, pero nagkaroon ako ng motor dahil sa experience ko po, ang hirap sumakay sa bus. Pauwi po ng Bulacan, nakipag-unahan ako makasakay sa bus. Pagkaakyat, wala nang upuan kasi nauna pala yung mga dumaan sa bintana ng bus. Gawain po namin yan nung bata kami. Ang hirap huminga, parang sardina, siksik sa loob. Si Lamer Tagaro Delizo, ang hindi ko malilimutang karanasan noong ako'y bumiyahe pa uwi ng Isabela, instead na 12 hours ang biyahe, naging 24 hours. Susme. O ito, dito na ako sa winner natin, Attorney Weng, ng 500 pesos. Sabi niya, naranasan namin na na-stuck kami sa NAIA dahil sa, yung outage. New Year yun, di ba, yung outage? Ayan, noon, taga Cebu po kami, imbis na makipag-away sa staff ng airline, umalis na lang kami at naghanap ng murang mapagstayan, tsaka tinawagan na lang namin ang airline na narebook naman ng free, pero syempre, mahirap to sa mga sakto lang ang budget. Totoo, but remember na mahalaga pong maging kalmado sa mga sitwasyong ganito. Totoo rin. Congratulations, Leila Santos, ikaw ang nanalo ng 500 pesos. Congratulations sa iyo, Leila. Naku, alas 5 input to, Attorney Weng, siguro panghuli, saan dapat mag-file ng reklamo ang isang pasahero kung tingin niya ay naagrabyado po siya? Ang ating CAB, no, yung Civil Aviation Board po, no, pinadali yung pamamaraan ng pag-file ng reklamo. In fact, pwede kayo mag-file ng complaint sa mismong airport, meron silang mga stations doon, or online, meron po silang form. Para po yan sa kanilang advokasya na magkaroon ng safe, reliable, convenient air transportation. So yan, bisitahin niyo po yung kanilang Civil Aeronautics Board na website. At dun sa mga kaso naman, jurisdiction, no? Kung saan po domiciled ang airline, kung saan may place of business, kung saan kayo bumili ng inyong ticket, at kung saan yung inyong point of destination, at the option po of the complainant. Ayan. Ayun. Those are for damages, no? Ayan. O, yan mga Siyempre, kapatid. nag-uusapan natin, habol ko lang, bodily injury or death, may option na additional, which is the domicile or the place of residence of the complainant. Yan. So, lahat tayo mananalangin for a safe trip, no? Yes. Ikaw, Cheryl, sa mga travel plans. Wala, Safe dito trips. ako, taong bahay, may trabaho ko ng Pasko at bagong taon. Taong bahay ako. Ayun. Oo. Enjoy na lang. Oo. Pahabol ko lang hello sa aking mother. Lagi siyang nanonood. Emma Soriano. And of course, si John Gabriel and si Maki Gabriel or Presyo. Ayan, aking Tita family. Emma, hello po sa inyo. Attorney Weng, diba? salamat. Thank you for joining us. And Salamat. baka naman magkita pa tayo sa mga susunod na linggo, pero advance Merry Of Christmas. course. Yes, opo. Ayan. Thank you. Ayan, marami pong salamat, Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.